Ito ulit yung ating Mini 3 na drone. Papalayuin natin siya at titingnan natin kung hanggang saan aabot yung layo ng drone natin gamit itong RC na may screen ng Mini 3. Tapos titingnan ulit natin kung yung drone natin ay aabot ba doon sa kabilang isla ulit. Nagpa-take off para tayo around mga 96%. So ito yung battery natin, 95% na. Malakas yung signal natin, yung RC, tsaka yung GPS satellite 22. So habang pinupush ko siya papunta doon sa kabilang isla, ay pinipihit ko naman paitaas yung height. Kaya kung nakikita nyo po, yung height natin ay tumataas at pabuti lang natin siya ng around 100 meters. Kasi last time yung gamit yung RC1 natin, 100 meters lang yun. Ayan, 103 na nga oh. Saktuin lang natin 100 meters. Hirap talaga magsakto oh. Yan, 100 meters na yung height natin. Yung distance natin mula dito ay 700 meters na, going to 800 meters. Tsaka yung mode natin is naka normal mode lang. 800 meters na tayo. Tumatakbo tayo ng around 10.1 meters per second. Tsaka malapit na mag 1,000 meters. So ngayon kung makikita natin, yan 1,000 meters naman na, congrats, nasa 1 km na yung ating drone, ang layo mula dito, and then yung height natin nasa 99 meters, pataasin lang natin ng isa, 100 meters na. At dito nga po sa aking pinapaliparan ngayon, medyo may kalakasan yung hangin. Kung nakikita nyo po yung mga puno ng niyog na nasa likod ko, talagang hinahangin siya. So senyales o sign na malakas yung hangin dito sa pinaliparan natin. And o nga pala, dito tayo sa dagat, karagatan, na kung saan wala masyadong mga sagabal sa signal. Like yung mga signal interference kapag na-encounter nyo kapag mga nasa city. O kapag nasa city kayo or kung may mga maraming bahay na nagpalipad kayo. So mas prone yun sa signal interference. Malayo tayo sa syudad, sa city, sa dagat tayo, wala masyadong sagabal. Kaya yung signal natin, malakas. So yung battery natin 89% at yung RC natin, gamit itong RC ay ganyan, nagte-3 bars na siya. Yan, bumalik sa 5 bars. Yung GPS satellite natin 29. Yan, 29, malakas. 1.8 kilometers na tayo or 1,800 meters going to 2,000 meters. Yung height natin nasa 100 meters pa rin. So malapit na tayo mag 2 kilometers. Ito na, malapit na. 2 kilometers or 2,000 meters. Itodo pa natin, i-forward pa natin siya hanggang doon sa kabilang isla kung aabot. Kasi last time guys, di ba, yung gamit ko na remote is yung RCN1, umabot siya ng 8 km. So yung gamit ko pa rin guys na battery, ayun na. Yung camera natin is na-tilt ko siya dahil meron siyang pindutan dito sa baba. Kapag pinindot nyo po ito, yung camera niya is automatic magti-tilt down. So yan yung ayaw ko sa mga ganitong remote. Kaya sabi ko nga, yan, nasa dagat yung ating tingin. Kinabahan ako dun kasi naklik ko yung isang button dito sa likod. So maraming features, maraming functions, maraming mga buttons dito sa remote na to. So kailangan hindi tayo pindot ng pindot dahil wala yan dun sa ating gustong remote na RCN1. Ito nga, zoom to, ito gimbal, ito record, ito camera. Tapos dito may dalawa pa dito sa baba. Nasa 2,600 meters na tayo and going to 2.7 km. Yung height natin, nasa 100 meters pa rin. Yung battery natin, nakaano pala tayo. Hindi siya ordinary battery, kundi naka-plus battery tayo. Na kung saan kaya niyang lumipad ng 47 minutes. Malapit na tayo mag 3,000 meters. Ayan, congrats. 3 km na tayo or 3,000 meters and papalayuin pa natin siya. Yung mga plus batteries, mabigat siya compared dun sa mga ganito na ordinary lang na battery. Itong ultralight na 249 grams. Pero kapag gumamit ka na itong plus na battery, hindi na siya aabot ng 249 grams kasi medyo mabigat yung plus battery. Pero ang kagandahan kapag gamit nito, wow, seller talaga ng nagsisales to, is yung flight time mo matagal. Tsaka nadadagdagan yung weight ng drone mo, ibig sabihin, mas stable siya sa ere. Dahil mabigat, hindi masyado siya tatangayin ng hangin dahil nga may weight siya. Mabigat kaysa sa nasa 249 grams ka lang. Anyway, nasa 4,000 meters na tayo. O diba? Ang bilis. Yung battery natin nasa 80%. At ito lang po yung dasal ko dito sa ating drone. Sana hindi matanggal yung propeller. Kasi kapag natanggal yung propeller, talagang bye-bye drone.
i-ano nyo yung propeller, yung tornilyo, higpitan nyo para sure na sure kayo na hindi kakalas doon mismo sa drone. Kasi may mga nakita ako na mga nagpapalipad, bigla-bigla hong kumakalas yung propeller sa drone. So nangyari, ayun, nawawala ng control, bumabagsak dahil hindi na kaya lumipad. Dahil syempre natanggal yung propeller, bagsak talaga agad yung drone. Eto na, malapit na tayo sa 5 kilometers. Going to, ayan, congrats, 5,000 meters na po yung layo ng drone mula dito. And still yung height natin is nasa 100 meters pa rin. So mas maganda, ganyan ko lang. Itutok mo kung saan yung direction ng drone para makakuha ka ng malakas na RC signal. Ito na, 6. Congrats! Nasa 6 kilometers na yung layo ng drone mula dito. So gusto ko i-break yung record ko na 8 kilometers. Kaya niya 9 kilometers to 10. Gagamitin ko yung isang scroll wheel dito para makikita natin na parang nagsusom yan. Yan! Ito na yung kabilang isla na tinutumbok natin. Sinusum ko yan, guys. Medyo malapit na tayo kay zoom out ko ulit. Yan. So dito sa right wheel, ito yung pang zoom in, zoom out. And dito sa left, ito yung pang tilt ng drone pababa, tilt ng drone pataas. So hindi ko gagalawin yung ating gimbal dahil baka magbago yung speed natin. 7 kilometers, yan! Congrats, yung drone natin, abot na ng 7,000 meters or 7 kilometers mula dito. And eto, nagkaroon na tayo ng low battery RTH. Ika-cancel ko yan para sa inyo, para maabot natin yung target natin. At least 10 kilometers, no? Or basta mag-lost signal siya. So eto na, nasa kabilang isla na ako. So dito guys, yung distance natin ay umabot na ng 7,800 meters. Congrats, nasa 8,000 meters na tayo at eto, nasa kabilang isla na tayo. Yan, still responsive, nakokontrol ko yung drone natin. 8,100 meters, 63% battery, ayun na. Weak signal adjust antenna. Kakaroon na tayo ng weak signal adjust antenna, yan na. Image transmission signal may be black. So umabot lang siya. Yes, umabot na ako ng Tikaw Island. Nawala na siya ng signal. Pero nakokontrol ko pa rin, nakikita ko pa rin dito sa ating remote. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung Barangay Lagundi. Wait lang, nagwi-weak signal, adjust antenna ako eh. Ayan. Nakikita ko po, nakikita na natin. So umabot po yung drone natin kabilang isla. Mula dito sa Masbate Island. Zoom out tayo ngayon. Gusto ko po ipakita sa inyo kung nasan tayo ngayon. Eto, nandito tayo dito sa parting ito, dito sa islang niyan, nandyan ho tayo. And yung drone natin, pinaabot ho natin. Dito sa kabilang isla. Kaya pa palapitin? Yun, kaya pa nga guys. So kaya guys, kaya. So eto, yung pabalik, eto yung nakakaba. 56% ng ating battery. And yung layo ng drone natin mula dito ay nasa 7,900 meters pa. Sana umabot siya. Nakakatakot i-tilt down, ano? So, kayo guys, baka may patang kayong kakaiba or isda or pating or balyena dito sa dagat habang tinetilt down ko yung ating gimbal. So yung distance natin mga kaibigan ngayon, update ko kayo, nasa 5,000 meters pa, samantala yung battery natin 45% na lang. Aabot kaya siya? Parang imposibleng makabalik to ah. So anyway, yung battery natin, update ko kayo, yan. Nag-green na yung ating battery. 40%. Kapag nag-green na yan, ibig sabihin, sapat na yung battery natin na makabalik siya. So 500 meters na yung ating drone. Yan, nasa 480 meters na. 390 meters na yung distance natin. 370 meters, 360 meters, 350 meters, 340 meters, 330 meters, 18 meters. So eto na yung drone natin matapos makarating doon sa kabilang isla at yung total distance na tinakbo niya papunta doon at pabalik ay eto.